May version of chicken macaroni salad. Una, palambutin muna natin yung chicken. So, dito, nilagay ko yung celery, carrot, onion, at saka peppercorns and crushed pepper. Nilagyan ko rin siya ng patis and at kaunting chicken powder. Naparami yung patis, so hindi ko na siya nilagyan ng asin. Papabulakin ko lang siya para ma-infuse yung flavor ng gulay. Then, saka ko ilagay yung chicken. Ang ilalagay ko, ang gagamitin ko, chicken breast. Ayan, bumubulak na siya. So, ilagay na natin yung chicken breast. Ito, hinati ko lang sa dalawa para mas manood yung lasa sa chicken. So, pakuluan lang natin siya. Magpapalambot ako ngayon ng pasta. Lagyan natin ng konting asin. And since konti lang yung gagawin ko, kasi ubusin ko lang yung aking mayonnaise sa fridge. Mga 250 grams lang ng macaroni yung lutuin ko. 200. Ayan, papalambutin lang natin. Ayan, malambot na siya. So, i-blanch natin. Ito, pinagmamalaki ng asawa ko na binili niya sa, I think, eBay. $6. Let's see kung gagana siya. Hindi ko rin alam kung paano siya gamitin. But, let's see. Oh, parang masisira. Parang masisira. So, ganun lang pala siya. Let's see. Dagdagan natin yung iba pa. So, malaki pa rin siya. Magpatayo ng isang chicken breast para kakata. Yung $6, masisira. Pwede na. So, ito na lang medyo malaki-laki yung kakat natin. Paghiwalayin natin. Or ilipat natin ng place. Maybe. Kakatakot. Konti na lang yung kailangan nit-nitin. Ayan. So, ayan, kasi itong gatil. Pero, asin, malaking tulong. Sandali lang, oh. Tapos na. See? Okay naman. Gusto nyo mag-chicken salad, macaroni salad. Ito, malaking ginhawa. Hindi nyo kailangan mag-nit-nit ng matagal. Kasi ako, kapag naggagawa ng macaroni salad, yung asawa ko, yung ano ko, yung pinag-nit-nit ko ng chicken. Ayan, may celery pa. Yung pinakuluan ko kanina. Ito may gatil. So, alsin natin. Bukas kasi pumunta kami sa birthday party and meron akong tirang mayo. Kasi 2 weeks ago, nagawa din ako ng macaroni salad. And nagko-consume siya ng space sa aking fridge. So, naisip ko, ito na lang yung gawin ko para hindi rin masayang yung natirang mayonnaise. Ito,
around 250 to 300 grams lang ng pasta kanina na pinalambot ko. And lagyan natin ng carrot and pineapple. And lagay na rin natin yung chicken. Actually, pagkahalo-haluin nyo lang naman to, madali lang. At ayun na nga, puno na siya. Wish ko madaling haluin. Ito, diced onion, red onion, sultanas. Dito sa Australia, mas gusto kong gamitin yung sultanas kasi mas soft siya kaysa raisins. And diced cheese. Ito optional lang. Kung meron, naglalagay ako. Kung wala, hindi na. Dried apricot. Wala lang. Pagganang kulay lang. Lagyan natin ng konting pepper. And ilagay natin yung mayonnaise. Kapag gumagawa ako, eyeball lang eh. Kapag nagluluto ako, hindi talaga ako nagme-measure unless pag nagbe-bake. Yun lang yung mini-measure ko. Pero yung mga matamis or mga pang-ulam, dagdag lang. Dagdag ng konti. Dagdag lang. Kasi alam kong kulang yung mayonnaise ko sa cupboard. Meron naman akong maliit na mayonnaise. So, ilalagay ko na rin siya. Parang mahirap siyang haluin later. Let's see. Pang-balanse, maglagay tayo ng konting condensed milk. Condensed milk yun, hindi ako. Ayan, halo-halo lang. Let's see kung enough ba yung nilagay kong mayonnaise. Ayan, kung gusto nyo mag-gloves kayo, kamay nyo na lang. Mas madali maghalo. Minsan, kung kulang sa alat, naglalagay ako ng konting iodized salt. Siyempre, tikman nyo kung okay yung lasa. And actually, mas okay siya kapag napalamig nyo sa fridge at least 4 hours or overnight. See? Let's taste it. Mas gusto ko may kasamang pinya. And konting chicken. Asa ba yung chicken? Ayan, may cheese. Ang crunchy ng aking carrot. Parang konting condensed milk pa. Haluin nyo lang ulit. Oh, masisira ang aking spatula. So, ayan na ang ating macaroni salad. Yun lang for today. Babush!